Yan, naabutan natin siya na gumagawa ng pulan. Ano pangalan mo, sir? Edison Dakis. Edison Dakis. Anong ginawa niyo dito? Pinakinis nyo? Yan, pinaki. Sanding? Ayun. Anong kahoy ang gamit niyo dito, sir? Marine, plywood. Ayun, marine plywood. Anong sukat na ito, sir? Itong ginagawa niyo? 3x5 feet. Yun, 3x5. Nilagyan niya ng pinaka lubog to para hindi bumabangga yung pitcha kasi sa kanto to sa may butas. Ayan. Para pagpasok ng pitcha dire-diretso.
Ayan, nilagay niya ng blower kasi malikabok nga. Ano, ayun. Para lumalabas nga naman doon sa butas. Wala nang tao doon, ilog na yun. Ano ba si Enron? Ay, napakarami na umu-order sa kanya. Huwag na kayo magpahuli. Kaya pa ba ako, Edson? Bakit maaga pa yan? Na-order na. Oo, maaga pa lang. Maaga pa lang, na-order na kayo. Order sa akin to. Oo, dadalhin sa Davao. Ilan yan? Ilan 60 pieces to, dadali sa Davao. 60 pieces dadalhin sa Davao. Grabe, oh. Baka mayaman pa to kay Presidente, eh. So yun, no, nilagyan niya ng design yung gilid kasi minsan kasi napunta yung pato sa gilid, sa side, para madukot ng tako pag tinira. Yun. Ito. Kabisado niya na yung paggawa niyan kaya hindi na siya nahihirapan, hindi na siya sumusukat mas ng matagalan. Ginagamitan mo pa ba ng ano to, masilya? Hindi na. Hindi na, kasi maganda yung plywood, no? Yung iba kasi ginagamitan ng masilya to kasi yung mga plywood nila bakbak, mga pangit na plywood yung ginagamit. Ito magandang plywood na to. Naka-sealer pa. Ayan, naka-sealer yan, oh. Kaya matagal ang buhay, no? Kahit mabasa siya. Kahit mabasa, hindi na babakbak. Yun, nakakailan ka nito isang araw? Ilan kaya mong gawin? 8 kaya mong gawin? Ayun, solo siya, 8 kaya niyang gawin. 5 minutes pa lang. 5 minutes pa lang, ayun na nagawa niya. Nabutasan niya na to. Ayun, nabutasan na niya. Siya, nakabit na niya yung panggilid. Ito na lang, sasalpak niya yung banda. Ngayon, tapos na to. Tingin lang natin na madali, pero napakahirap niyan. Siya, sanay na kasi yan. Ilang years ka na ba gumagawa, Edson? 6 years na. 6 years. 6 years na siyang gumagawa. Ayun, oh, kitang-kita naman yung pantay ng pagkakaguhit niya. Wala nang sukat-sukat yan na ano, kabisado niya na yan, eh. Ayun, oh. So, bubutasan niya na yung mga side na pagkakabitan ng mga tornilyo. Yun ang purpose kaya may guhit yung ano, yung side. Para tandaan niya kung saan niya bubutasan. Pantay-pantay yun. Nung nagsisimula ka, nakakailang ka? Dalawa. Nakadalawa ka na agad nung umpisa. In 3 minutes, nabutasan niya yung ano, lahat ng bandahan, no? Nabutasan niya lahat. Mano-mano pa yung gamit niya, hindi yung ano, yung machine na ano. Mano-manong barenahan. Sunod naman, palalaki niya yung butas ng konti para yung tornilyo niya ay, yung screw ay hindi lutang. Yun, pagkatapos siya magbutas, isi-sealer niya ulito kasi kailangan tuyo-tuyo yan. Tapos isi-sealer uli para maganda yung pagkakintab ng plywood niya. Siyempre, kailangan punasan ng malinis na basahan para siguradong walang malikabok. Ayan, pinapahira niya ng sealer yung ano. Laro tumigas. Yung plywood na. Hindi papasukin ng tubig yan. Kasi yung ibang plywood, pag nabasa, pinasukan ng tubig, nasisira agad. Ito hindi. Kasi may sealer siya. Yun yung pinaka nagpo-protect sa plywood. Kaya
Makikintab talaga yan kapag yung ano. Para siyang ano no? Plastic na. Plastic. Ako nakikita nyo no? Basa pa kasi yan, basa pa yan, makintab na. Pero pag natuyo yan, makintab pa rin yan no? Ganyan pa rin no? Yan. Iipitin niya yung side para hindi gumagalaw. Ngayon, hindi na. Yan. Walang lutang ang ano niyan. Ang tornilyo. Para eto, screw na lang kayo ng screw. Yan ang purpose nun. Yan, ganda yung sulok.
Para hindi matalas. Kasi matalas to eh. Grinder na rin yung gilid. Matalim kasi ang fibra. Size mo. Kailangan talagang grinder rin kasi matalim ang fibra. Yun, tinaob niya naman yung pulan para lagyan ng brace. Parang mani-mani na lang yung paggawa ng pulan eh. Pag ikaw no. Saglit lang. Ano, siguro sa 3 oras. Tapos yung vlogger, magpapainit ka ng soft drink. Eto, bobombahan kita. May puso dito. Bobombahan kita. Vlogger, magpapainit pa ng soft drink. Mas nakita pa yung nagawa ng pula kaysa sa nagbablog eh. Wala pa ako. Hindi pa ako nakita. Ayan, lagyan niya ng brace yun para matibay yung pang ilalim. Yun, mga gamit niya no, sa mga ganyan, mga retaso lang kasi matipid siya, pero okay yung quality ng nung kahoy. Pumipili siya ng quality. Hindi basta-basta retaso lang. Malapit nang matapos yung pangilalim. Ang katulong niya dito si Sonson. Son. Shout out. Shout out Sonson. Yan, malapit na matapos yung pangilalim. Silang dalawa ay mag-ama. Yan. Hindi halata. Magkamukha. Saan? Ayan, dati kamagong ang ginagamit na kamagong no? Sa mga ano no? Yung tag dito. Wala na. Kaya ngayon, fibra na. Mas matibay pa oh. Tapos saka mas maganda pang bumanda ang fibra. Ang kamagong kapag tumagal, nasisira din ang nahuhukay din yung hindi nakakahoy niya, hindi rin ganun ka ano. Pero ito fibra. Gusto nyo order, may iba-iba size. Pwede kayong magpaan ng size sa Facebook mo. Ayun, sige papakita ko sa inyo yung mga size ng pulan. Ito pang long shot to, pang long shot. Itong ginawa niya. Meron ding diikot. Ito diikot. Ayan diikot.
pagkatapos i-sanding. Yun, ito mga stock nila, i-stock niya ni Kuya Edson. Order na to, may-ari na nito. Kung gusto niyo magpagawa, magko-comment siya sa page natin, yun. Pwede niyo siyang i-chat. Yan yung pinaka-patungan niya. Assemble mo to, Kuya Edson. Yan, siya nagawa niyan. Patong lang namin to. Wala, sok. Yun, sok na sok, no? Sok na sok yung pagkakagawa. Ang gamit niya ditong kahoy ay palit China, kaya sigurado matibay. So ayan, ito na yung finished product niya. Ayan, ikutan nyo. 1 hour lang. Tapos. Isang oras, wala pa yata isang oras eh. Wala pa. Kompleto na pag in-order, may picture. Ako. Yon guys, kung nagustuhan nyo ang video ko, please subscribe na sa aking YouTube channel, Remars1 Go. At syempre, huwag kalimutan mag-follow sa aking Remars1 Go sa Facebook at RS Motovlog sa Facebook. Maraming salamat po. God bless. Peace out.